immune system at endocrine system. Okay? So yan ang sinisira ng mga preservatives at food additives. Kaya dapat po alisin niyo yan sa inyong mga pagkain araw-araw. Sige po, hindi basta kumain kayo. Tatakot naman agad kayo. Kung hindi ko sinasabi kung ano makukuha nyo, kain kayo ng kain yan. Kung sinabi ko kung ano epekto, pwede ba hindi na kumain? Tingnan na yun. Diba? So, basta kumain lang po kayo dyan. Ubusin nyo para ma-demonstrate natin sa live blood analysis. Okay, sa kaya gagawin natin, pinakain ko sila ng hamburger, french fries, pinito ko ng soft drinks. Habang binibigyan natin ng pagkakataon, yung kanilang katawan, makuha ano man meron dito sa mga pinakain ko, mag-aaral po tayo. Okay? Bibigyan ko po kayo ng mga halaman tungkol sa mga susukan ko po sila sa dulo ng kanilang mga daliri at kukuha ako ng first blood sample. Ipapakita ko po sa inyo ano ang nangyari sa dugo nila. Bilog-bilog, kulay, pula, hiwa-hiwalay. Okay? So, ito po ang itsura kapag alkaline. Ganito dapat ang inyong dugo, normal. Okay. Ito po naman ang itsura ng inyong red blood cells kapag normal. Normal. Itong parang donut pero hindi butas. Pahukay, malalim sa gitna. Ito po itsura ng ating red blood cells. Okay? Ito naman, normal po ang mga red blood cells. No? Hindi po butas to. Ito po ay sa aking pagkakakuha lang ng litrato. Pero normal po yan. Normal. Pero ano napansin nyo sa litrato? Ha? Dikit-dikit. Nagdikit-dikit ang mga red blood cells. At bakit po nagdikit-dikit? Dahil acidic. Ganito po ang nangyayari sa inyong dugo kapag acidic. Kaya huwag nyong hayaan ang dugo nyo maging acidic. Okay? So, ang tawag po dito ay Rolu formation. Yung Rolu formation, makikita niyo po ang mga red blood cells nagkakabit-kabit. Parang pinagpatong-patong na barya. Parang pinagpatong-patong na donut. Ganun po itsura ng Rolu formation. Kapag acidic ang dugo nyo, ganito. Ganda yung sapat. So, yung mga gusto pong mag-video, ito, pwede po dito, pero hindi po doon sa ibang. Is na ang balag ni Yael. Sige. Press. Baka hindi po siya. Yun. Yan. Okay, so nakakuha na po ako ng sample din ni Ma'am Josie. So, natin po i-spread natin. Tapos, yun. So, unahin po natin kay Mael. Ismael. Meron po. Meron na, ano? Health insurance. Oo. Mabuti meron ka. Ayan. Kita nyo ang lakas, oh. Ito ang tawag po dito ay, yan. Ito po ay parang habagat, nakita nyo? Parang habagat, oh. Ang bilis. Kita nyo ang mga red blood cells niya, kabit-kabit. Sobrang acidic. Parang habagat, oh. Ang tawag po dito, erythrocyte aggregation. Kasi halos dikit-dikit na po lahat ang kanyang mga red blood cells. Wala na kayong makita na mga, yan. So, dikit-dikit. No? Parang ng mapa ng Pilipinas. Kita nyo? May habagat. Magkakaroon po tayo ng mga pulo-pulong pakulog pagkitla dito po sa bahagi ng bansa natin. Magiging maalo naman po sa... Kita nyo. Mael, ha? O, hindi po maganda to. Dikit-dikit, sobrang acidic ang kanyang dugo. Kita nyo, oh? Umaagos. Live kasi itong ating dugo, eh. Makita nyo lalo doon, oh? Pulang-pula. Ayan. So, kabit-kabit. Ito po, ito. Ito po ay
cholesterol. Itong bahagi na to. Cholesterol po yan. Yung pong mga bumabara yan, ito, cholesterol po yan. Bumabara, yan, no? Bumabara po yan sa mga maliliit na ugat. Ito po ay white blood cell. So, ikilos po natin. Makita nyo, gumagalaw ang mga red blood cells pero ano sila? Kabit-kabit. Diba? Magkakaduksong sila. Yan. Ayan. Erythrocyte aggregation. Ayan. So makita nyo, halos wala ng space in between sa mga red blood cells kasi sobrang dikit-dikit, sobrang acidic ang mga red blood cells. So yun, white blood cell yun. Yun po yung ating mga sundalo. Okay, yan, bula lang po yan, bula. Wala na akong makitang space eh. Yan, kasi pagka po medyo malaki yung screen, mas sumasabog po yung kulay at saka po yung clarity no ba? Yan, no? Ito. Nakakita rin ako. Yan, ha? Wait lang. Yan. Ito pong tatlo na to na para pong basag na salamin. Ito. Yan po ang uric acid. Yan po yung nakuha nyo doon sa preservatives, noong burger, at saka mga nakahalo doon. So yan, no? Tingin nyo, ang habaga. Nakakatakot. Hindi po maganda itong ganitong klaseng ito po. Uso po ngayon ang atakihan. Ako, ang dami pong inaatake ngayon. Ayan, no? Kita nyo, dikit-dikit. So, ganyan po nangyayari sa loob ng katawan. Kabit-kabit siya. Na dapat ay nakita natin, hiwa-hiwalay. Ayan. Kita nyo? So, ganyan nangyayari din sa loob ng katawan. Okay. So, ngayon, tingnan naman natin ang dugo ni Nako! Ito talagang kita-kita nyo yung mga kabit-kabit na mga red blood cells. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan, makikita nyo. Kaya lang, ang dami niyang uric acid. Taas ang uric acid. No. Masakit ang mga joints nyo, mga... Ayan, ang dami eh. Ang daming uric acid. Tapos, acidic ang kanyang dugo. Actually po, marami kayong makikita sa live blood analysis. Kaya lang, hindi ko po magagawa yung full interpretation kasi nga po kukulangin tayo sa oras. So, gusto ko lang po makita nyo kung ano nangyayari sa dugo kapag ka po acidic. So, first, yun nga po yung ating pinakikitang Rolu formation at saka yung presence sa mga cholesterol, presence sa mga uric acid crystals. Ayan. So, makita nyo. So, yan. Marami lang uric acid si ma'am kaysa kay Yael. Yan, no? Yan ang nangyayari sa inyong dugo. Kabit-kabit. Oh. So, makita nyo, yan. So, dito sa area na to, para na rin ano eh, mapa ng Pilipinas. Parang Masbate ata o Bicol region. Okay? So, hindi po maganda ang ganitong klase ng red blood cells. Okay? So, tandaan nyo. Okay, so ngayon, painumin natin sila ng okay, so sabi ko sa inyo kanina, wala po ako dito sa company na ito
napag-aralan ko na po ang Santay Pure Barley. 2011, napag-aralan ko na po ang Santay Pure Barley. Nung ako po ay nag-aaral, nagpapakadalubhasa po ako sa integrative medicine. So, pinag-aralan po namin lahat ng mga herbs, pinag-aralan po namin lahat ng mga klase ng mga herbal products, at pinag-aralan po namin yung mga iba't ibang klase po ng barley products. Nung pinag-aaralan ko po yon, nasabi ko na sa lahat ng mga barley products na available po sa ating market today, the best po ang Santay Pure Barley. Pinaka-the best po siya. Ba't ko po nasabi? Pinagkukumpira ko po yung kanilang mga ingredients. Hindi po katulad po nitong isang barley product na ito. Hindi ko po ito nagustuhan. First, una, hindi po siya lisensyado. Bagamat may application sa BIFAD, wala po siyang LTO. Pangalawa, kung meron man siyang LTO from BIFAD, hindi ko pa rin gusto. Bakit? Number one, tingnan niyo po yung mga ingredients. Organic green barley. Number two, nakalagay, natural tropical fruit extracts. Kung titingnan nyo, medyo okay naman. Pero may sumunod, nature identical flavor. So, ibig sabihin, yung pong mga produkto, o yung pong mga prutas na sinasabing tropical extracts, hindi po galing sa tunay na prutas. Kasi po, meron nakalagay na nature identical flavor. Ibig sabihin, ginaya lang ang lasa, ginaya lang ang kulay. At meron po siya mga sucralose as sweetener. Hindi po maganda yung sucralose, kasama po yan ang aspartame sa mga synthetic na mga pampatamis. At sucrose, maltodextrin, ito po ay mga preservatives at food additives. Sila po ay mga amino acids din, pero ginagamit po dito na maging preservative at food additives. So, hindi po siya maganda sa ating katawan. So, hindi po tulad sa ating Santay Pure Barley, dalawa lang po ang sangkap na makukuha niyo po dito. 100% pure barley at yung ginamit na pampatamis, yung natural na stevia. Ito po ay hindi makaka-apekto, lalo na po sa mga diabetics dahil po iba, hindi po ito glucose. Iba po ang stevia. Stevia po ay natural na sweetener. Halaman po yung stevia. At kapag hinalo niyo po ito sa tubig, makita niyo po dark green na dark green. So, ibig sabihin, purong-puro ang makukuha niyo po sa Santay Pure Barley. Ito po, kapag hinaluan niyo ng tubig, kulay, dilaw, parang pineapple juice. Okay? So, the best po ang Santay Pure Barley sa mga barley products. Okay. So, Ate Josie, Mael, inumin niyo na po. Ayan. So, ang tamang pag-inom po ng Santay Pure Barley, 15 to 30 minutes bago kakain. At before. At kung pagkatapos kumain, papalipas po kayo ng 1 oras at kalahati hanggang 2 oras pagkatapos kumain. Yun po ang tamang paggamit ng Santay Pure Barley. Okay? So, yun po. So, sundan niyo po ng maraming tubig. Thank you, ma'am. Thank you po, mama. Ni tawag dito? Ayan. Ayan. Ayan na po. Ilo. So, hiwa-hiwalay. Oo, si Mael. Ayan. Nawawala sa focus. Ayan. Yun po ay dumi sa microscope. Huwag niyo pong, huwag niyo pong pansinin niya. Yan, hiwa-hiwalay na po yung mga dugo niya. Kaya, so makita niyo po, kanina ay dikit-dikit siya. Pero ngayon, makita niyo, yan, tatakbuhan na po ang mga red blood cells niya. Ayan. Ayan. Hello?
Hello, Pinoy? Ayan. Ikaw, medyo... Yun. Okay, so ito po yung normal. So makita nyo, iwahiwalay na po at saka ano po yun, bulak. So makita nyo yung mga red blood cells, iwahiwalay na po, at saka nakaka-move na po sila freely. At kapag ganito pong red blood cells nyo, mahiwalay, makaka-absorb na po ng sapat na oxygen, makakapag-alis naman po ng carbon dioxide from the cells to the lungs para po ma-exhale natin outside. Okay? Yeah. Yung ilaw. Wag! Huwag niyo pong gawing dahilan na pwede na kayo maglitsyon tulad nung sinasabi ni Sir o masasamang bagay. Eh, may Sante Barley naman eh, pwede na mo ba? Hindi po, wag po ganun. Hindi nyo alam gano'ng karami yung lason o gano'ng karami yung kaaway na ipinapasok nyo sa loob kesa po doon sa sundalo na iniinom o kinakain nyo. Eh, mali, medyo iba sa inyo, nagtitipid. Mas maraming kinakain na kaaway kesa sa sundalo. Eh, mahal ang 65 pesos. Eh, ito, bibili na lang ng masasamang bagay. So, iwasan po. Okay? So, tingnan naman natin yung dugo ni Ate Josie. Josie. Yan. Ayun, ang mga red blood cells. So, makita nyo. Ayan, no? Oh, iwahiwalay na ang mga red blood cells. Iwahiwalay. Ang ganda-ganda tignan. Okay? Parang malungkot kayo, Ate Josie. Ayaw kayo kumalik. Okay, so, nakita niyo yung effect ng Sunday Barley 30 minutes after... Ipopost mo na agad. Grabe naman. Kita nyo, ginagawa talaga, no? Kahit kukuha lang, popost na agad, no? Okay, so, marami po kayo natutunan? Yes! Nag-enjoy po kayo? Yes! Sige po, so, ano ba yung Monday? O, Friday po, andito ulit ako, 2 p.m. Okay, so I start on time, no? Kasi po, meron pa tayong